Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mga nag-over the bakod. Winner ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ayun na, may mga kandidata kasi dito sa Miss Universe Philippines na talaga naman nagtagumpay sa kanilang pag-over the bakod, di ba? So isa na dyan si Christina Cho from UK. Dating sumali dito sa Miss Universe Philippines na Filipino community from United Kingdom, and then ayon, so nagpunta siya doon sa UK at sumali siya sa Miss Great Britain Universe at ngayon siya na ang ipapadala sa Miss Universe ng Great Britain. Di ba? So, ang bongga. So, congratulations. So, tama yung desisyon niya na sumali at mag-try uli sa isa pang national pageant, kaya lang doon sa ibang bansa. At ayun. So, hangad niyang sumali sa Miss Universe, ayun, maipapadala na siya sa Miss Universe dahil tagumpay siya doon. Kasi nga naman dito nga sa Pilipinas, mahirap nga talaga makipagsabayan. Doon, winner. O, diba? So, yun. So, congratulations kay Christina Cho. And then, eto, may dalawang kandidata na talaga naman din masasabi ko, hindi rin nagpaawat. Dahil sumali sila dito sa Miss Universe Philippines at talaga namang masasabi ko na hindi sila tumigil na mangarap para manalo bilang isang kandidata sa isang national pageant. At ayun, nag-over the bakod sila dito sa Miss World Philippines. Ito nga ay si Bianca Tapia at saka si Dia Mate, di ba? So si Dia Mate na talaga namang masasabi ko, doon pa lang sa Miss Universe Philippines, talagang arangkada na to ng todo-todo. Lagi itong napapansin eh. Pero hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon na makapasok pa sa mga rounds dito sa Miss Universe Philippines. At yun, nagbakasakali siya dito sa Miss World Philippines. At dito din sa Miss World Philippines, umarangkada din talaga siya ng bonggang-bongga. Sabi nga nung iba, kaya lang naman nanalo to kasi jowa neto ay singer, di ba? Tapos yung jowa neto ay talent daw ni Mr. Arnold. Sabi ko, grabe naman. Parang wala na talagang katarungan. Charot. So, yun. Parang wala nang katarungan yung mga natin, no? Yung mga kandidata. So, hindi naman maiiwasan na ganun ang isipin ng tao kay Cavite, kay Miss Dia Mate. Kasi nga, syempre, celebrity. Pero, para sa akin, nakita naman natin na talagang ginawa din naman niya yung makakaya niya. Ako para sa akin, sabi ko nga, na deserve din naman talaga. Kumbaga parang, dapat talaga silang bigyan din ng corona. Kung ako tatanungin mo, syempre, marami tayong mga kandidata dito sa Miss World Philippines na talagang umaarangkada. Andiyan dyan na si Jasmine Omay na nakita natin yung performance niya talaga over Dia Mate at saka kay Jasmine Omay. Syempre, I will go for Jasmine Omay. Kaya lang, ang problema kasi, ayun, siguro iba yung atake ni Dia Mate, iba yung atake ni Jasmine Omay, iba yung nakikitang performance kay Jasmine Omay, iba yung nakikita kay Dia Mate. Pero kung ako sa totoo lang, personal ko lang to, mas gusto ko syempre si Jasmine Omay mabigyan ng corona. Dahil parang feeling ko deserve niya na magkaroon ng corona. Kasi kung iisipin mo dito sa Miss World, siya yung second to the top, di ba? Parang talaga, hindi siya nakasuotan ng corona, pero wala tayong magagawa kung hindi sa choices. Kasi ang nakoronahan kasi doon by choices kasi, di ba? Sabi nga nung iba, magaling daw talaga yung comm skills, yung answer sa Q&A ni Jasmine Omay kumpara sa ibang kandidata. Pero wala tayong magagawa kung siya yung ginawang first runner-up dito sa Miss World Philippines, kung siya yung naging first princess. But for me,
sabi ko nga, deserve niya talaga na magkaroon ng corona. And then, ayun, si Diamante naman, hindi mo rin naman maitatanggi sa sarili mo na minsan iisipin mo from Miss Universe Philippines to Miss World Philippines, bakit naman hindi siya po pwedeng bigyan ng corona? So siguro naman, yung tipong hindi siya nagpahinga sa dalawang pageant, deserve niya yung coronang nakuha niya na Reyna Hispano-Americana. And tingnan natin kung ano yung may offer niya sa Reyna Hispano-Americana. So, naniniwala naman ako, magaling naman si Diamante pagdating sa kudaan, pagdating sa mga eksena. So, kayang-kaya niya yan. Magtiwala lang tayo kay Diamante. So, ayun. So, tigilan na natin yung pang-iintriga sa kanya. Kasi yung iba, ayun nga yung mga nababasa ko, naririnig ko. Ang akin lang, deserve niya. Siguro, deserve niya na mabigyan ng corona after na walang tigil at walang pahinga sa dalawang pageant, di ba? So, congratulations ngayon pa. Malay mo siya makapag-uwi sa atin ng Reyna Hispano-Americana na crown, di ba? At eto, si Bianca Tapia, sinasabi nila na dapat daw ginawa na lang daw runners-up at ibinigay na lang kay Rihanna Agata o sa iba pang mga title na na mga girls na dapat mabigyan ng title doon. Ako naman, para sa akin, tulad din ng sinabi ko kay Diamante, ang hirap ng inilaban ni ni Bianca Tapia doon sa di ba? Sa Miss Universe Philippines. Plus nagpunta siya dito sa Miss World Philippines na alam mo yun, walang pahinga. Silang dalawa, sabi ko nga, deserve nila na makoronahan kahit pa sabihin pa nila na hey, hindi dapat ganda, ginawa lang yung first runner-up, ginawa lang second runner-up. Pero ako, para sa akin, deserve nila yung nakuha nilang title and I'm happy for them. Kasi kawawa naman, Diyos ko, ang hirap ng inilaban nila at nakita naman natin na talagang consistent at saka yung consistency nila sa performance nila talagang nandoon. So, para sa akin, okay na yan. So, ano ba naman yung mag-celebrate tayo para sa kanila dahil naging Miss Tourism si Bianca Tapia at naging Reyna Hispano naman si Diamante. Alam ko na may mga manok talaga ang bawat isa at kahit din naman ako, sabi ko nga, ay gusto ko makoronahan ng ganito, makoronahan ng ganyan. Pero wala tayong magagawa. Pero hindi naman natin pwede i-blame na bakit sila ang kinoronahan. Kasi parang feeling ko, deserve naman talaga nila to. At dahil sa hirap at pagod na ipinakita nila, sabi ko nga, ito na yung kanilang, ito na yung kanilang prize, di ba? So, yun. So, congratulations kay Miss Cavite at congratulations naman kay Miss Bianca Tapia. So, I'm happy for them. And then, of course, 100% na nakasupport tayo kung saan man sila ilalaban na international pageant. Diba? At isa pang nag-over the bakod from Miss Universe Philippines o Miss Philippines at ito nga, pumunta nga dito sa Miss World Philippines, si Krishna Gravides. Yes, Krishna Gravides, isa dito sa mga masasabi kong tagumpay talaga sa kanyang paglipat dito sa Miss World Philippines. Imagine mo, nahakot niya 18 awards. So, di ba? So, saan ka pa? So, masasabi ko na talagang well-deserved naman para sa corona ng Miss World Philippines. So, yung decision niya na sinasabi ng mga tao na mali ang decision niyan. Hindi na nakontento doon sa corona kasi meron na nga daw charm na ilalaban na daw. Pero tingnan nyo naman, hindi naman siya nagkamali sa decision niya at mas malaki pa ang nakuha niya. Diba? So, yun. So, I'm happy. Ako, to be honest, from the beginning pa lang, nakita na natin na talaga yung potential niya, yung quality, at saka, ayun, malay ninyo siya ang second Miss World ng ating bansa, di ba? So, hindi natin alam na baka mas malaki pa yung naghihintay kay Chris na more than doon sa maging Miss Charm. Ako, masaya ako sa paglipat niya, masaya ako sa nakuha niya, at masaya ako dahil siya ang ilalaban natin sa Miss World. And in fairness naman sa kanya, talaga namang nakita naman natin yung performance level niya. Yes, nandoon yung iba na hihinaan tayo sa ibang aspeto pagdating kay Krishna. Pero ako, para sa akin, tamang timpla, tamang galawan talaga ang ipinakita niya. At walang duda na siya talaga ang dapat koronahan ng Miss World Philippines ngayon 2024. And of course, I'm so excited para sa laban niya sa
Miss World, di ba? So, yon. So, para sa akin, tagumpay. Talagang sabi ko nga, walang masama mag-over the backod ang mga kandidata or lumipat ng ibang pageant kung talagang hanapin lang nila. So, halimbawa, si Jasmine Omay, sinabi nila, palipat-lipat naman yan ng mga iba't ibang pageant. Why not? Di ba? Bakit naman hindi? Tinatry ni Jasmine Omay hanapin talaga kung saan crown ang para sa kanya. Ako para sa akin, gusto ko si Jasmine Omay mag-Miss Earth Philippines. Oo. Kasi pag nag-Miss Earth Philippines to, I think makukuha niya yung corona. O kaya Miss Grand Philippines. Bakit hindi? Di ba? So, galing na siya sa Binibining Pilipinas. Galing na siya sa I think hindi naman niya kailangan pumunta sa Miss Universe Philippines kasi medyo mas mahirap doon. Parang feeling ko mas pwede talaga siya dito sa Miss try niya dito sa Miss Earth. Yung Miss Earth talaga, ayun. Magmi-Miss Earth title holder to. So, yun. Para sa akin ha. So, ewan ko sa inyo. And then, kala Chris Nagravides, at saka si Bianca Tapia, and Gia Mate, at saka si Christina Chok. Congratulations sa kanila. Diba? Ito yung mga galing kasi sa Miss Universe Philippines na hindi nabigyan ng pagkakataon talaga para sa international pageant. At ngayon, masasabi na natin na talagang tagumpay ang laban nila mula sa iba't ibang klase ng pageant. At masasabi ko na talaga naman, kapag may determination ka, hindi imposible na masungkit mo ang corona para sa'yo, di ba? So, yon. Kaya naman masasabi ko, si Chris nakaabang-abang talaga to para sa kanyang laban sa Miss World. At saka, syempre, si Diamante, aabangan din natin yan. At saka, syempre, si Patricia, si Bianca, di ba? Bianca Tapia, aabangan natin kung saan siya ilalaban. At saka, syempre, si Christina Chok. Tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. So, congratulations. Sabi nga ganun talaga, iba talaga ang galing ng Pinoy. At laban, di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Syempre, una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow.